Mag-harvest tayo ng luya? Apo. Dito. Dito tayo. Oo. Sabihin mo yung kinita mo dyan kung magkano na yung totoo Ilang milyon, sir? Milyon. Dito. Kasama naman natin si Sir Mike Ranet. At andito pa rin tayo sa Sitio Bugarin. Dito, sir, sa barangay Alayhayin. Alayhayin. Dito po yan sa Pililla, Rizal. At super ganda yung background ni Sir Mike. No? Dito yung kanyang sakahan. Though it's ano siya, terrain, pero hindi yon reason para hindi ka maging productive. So ngayon, ang ipapakita natin, magsasample tayo ng pag-harvest ng luya. Sir, bakit luya ang tinanim mo? Malakas kasi ang hangin dito, kaya ito yung naisip ko na itanim para makasurvive sa hangin. Matindi, walang patid ang hangin dito. Tsaka Tuloy-tuloy. ito, kalamansi. At kalamansi. Oo. Ayan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Dati ka na nagtatanim ng luya, sir? O Pangalawa, pangalawa? Okay. second crop na ito. Second crop. So, sir, ang luya ba, kanino mo natutunan? Paano magtanim ng luya? Tuklas lang din. Tsaka kinahiligan na. Kaysa naman wala kang gagawin, Oo. yun ang naisip ko. Oo. Kasi Kumusta naman? nag-train na ako ng ibang mga pananim dito. Talong, wala, Oo. nagkalitsi-litsi ang talong. Oo. Namamatay dahil sa hangin. Oo. Sili, ganoon din. Ito lang yung nakaano. Although na puno siya ng damo, pero pagka inalis mo yung damo, nandyan yung luya. Andyan yung luya. Oh, Oh, so ang luya ay isang crop na Hindi mo siyang kalimutan. Less maintenance o plant and forget. oh, plant and forget. Tapos pagbalik mo, Pera na. harvest, pera na. Okay, sir, pakita nga natin. Kita ba, Ella, yung view? Ha? Kita yung view? So tulad nito, ito siya. Ready na ba yan, sir? Actually, mas malaki-laki ito kaysa doon. Hindi ba matatamaan yung luya mismo? Mapupuna mo, laki, oh. Ah. So ang luya, ang characteristic niya pahabang ganon. Pahaba. Anong klaseng luya to, sir? Ito ba yung Hawaii? Hawaii. Hawaii variety. Hawaii variety. Tulad nito, wala na siyang Ilagay natin dito. wala na siyang dahon. Oh. So akala mo, damuhan lang. Oh. Pero ito, yung luya. Luya to. Yan, ba? Game. Ayun, kasi nakikita mo na rin, oh. Oo. Ang lalaki, Yan, diba? laki, oh. Yan. Ganyan nga lang kalaki. Umabot na kami ng 300 kilo. Ilang square meter yung tinamnan mo para maka... Abot to si Ranggan doon. Nasa kalahating hektarya ito. Kalahating hektarya na puro luya. Diba? Anong buwan ang taniman ng luya? May. Ma-harvest mo siya ng December. Isa pa, January. para mamaya magpa-picture tayo marami. Saan pa, sir? Ito, sa may paa mo. Ay, dito. Sa may pa ako. Ayan, marami. Paano mo nakikita? Andiyan yung tubo niya. Yan, oh. So, yan yung mother niya. Yan yung Ito yung tinanim. tinanim. Ito yung tinanim. So, Tapos ito yung naging... times 15 siya. Times 15. Hindi lang. Hindi lang. Oh. So, 3 puno pa lang. Nasa 3 puno 3 pa lang. kilo na rin.
Ito pa. Ito. Ela, ipakita mo muna. Ito, oh. So, ang palatandaan ng luya, sir. Yan. Anong palatandaan na ang luya ay pwede nang i-harvest? Ito. Pag nag-dry siya. Namamatay na yung ano niya. Pag namamatay na yung sanga niya. sanga niya. Ay, ano, natatanggal, oh. Kaya pala hindi mo siya matatamaan kasi pahaba. Ito naiwan. Naiwan pa. Nakasiksik. Yan. So ito yung puno. So tulad dito. Tulad naman. So kung ano, sir, gusto mong magkapera, hukay ka lang. Okay. May bibili, hukay. Hukay. So hindi mo kailangang sabay-sabay i-harvest. Hindi. Kung kailangan okay lang lang may... siya. Halimbawa, may damo dyan. Oh. Okay lang yan, may damo. Nandyan lang yung luya. Pagka nilinis mo siya, ayan oh, laki oh. Laki. Laki niyan. Laki niyan, Sir Mike. So ito yung mother niya. Ito yung mother niya. Kita pa yung mother, sir. Oo. Hindi, actually, nire-recover ko yan. Kasi Pwede mo itanim ulit to? Itatanim ko siya ulit. Ah, ganon. Yan na, daddy. Kunin mo na yun. Nakasabat pa. Ang dami, oh. Diba? So, ano na siya? Grabe. Magulang na siya. Ay, hindi. Ayan, oh. So, malalaki. Ito yung mother plant. Yung mother plant. Ang laki May niya. iba siya. Okay, sir. Bakit Hawaii ang napili mo? Ito yung ano, mas malakas ang ani. Ang ani. Kumbaga sa ano, hindi siya lugi. Hindi lugi. Kaysa sa native. Oo, yung kanina, native yun. Oo. Di ba? Maliliit na. Yung binibili sa ano, na mahal. Supermarket. Baling tawa. Supermarket ito gusto. Ito siya, mga restaurant. Ito yung Oo. pinipili. Anong lugar ang the best itanim ang luya? Ano siya, hindi siya 100% na exposed sa araw. Okay. Kagaya nito, Oo, exposed. gano'n. Ano pa, sir? Naobserbahan ko siya. Dapat kahit ba na- sa malamig na lugar, mataas na lugar kagaya nito? Hindi naman. Kailangan lang siya, katamtaman lang yung basa ng lupa. Hindi pwedeng basang-basa. Hindi. Ayaw Hindi niya? Mabubulok ang luya. Mabubulok pag basang-basa. Hmm. Okay. Ano pa, sir? Anong klaseng lupa? Buhagag. Buhagag. Dapat buhagag siya. Pero clay. Hindi. Hindi. Ito, anong Dapat klaseng ganito. lupa to? Buhagag lang. Buhagag lang. Okay. Buhagag. May elevation ba? Gaano kataas Dapat ang lugar? yan. Wala. Wala naman. Wala. Basta importante, buhagag lang yung lupa. Buhagag ng lupa. Naaarawan. Naarawan. Hindi kailangan mataas na lugar, hindi kailangan mababa na lugar. Yan ang kagandahan sa luya. Okay. So, kahit na dahilig na ganito, Pwede. pwede. Anong advantage pag dahilig na ganito? Wala naman. Wala naman. Okay. So, yun po yung mga lugar kung saan pwedeng Pwede magtanim ang ng luya. luya. Ngayon, sir, anong buwan? Ang luya kasi, pwede mo siyang itanim lang talaga, May. May. Bakit po May? So May, papunta siya sa Tag-ulan. tag-ulan. Oh. Doon yung pag nagsimula siyang tumubo, magsisimula na rin siyang umusbong, magparami. So lalambot yung lupa, Mas mabilis siyang gagapang. Oo, gagapang. Lalaki ang laman. So May. Pagdating ng tag-araw, mamamatay na siya. Mamamatay na. Etong kagaya nito, mga buwan na December, to. January, December, February. January, February. Okay, sir. Yung ano ang tinatanim? Ito, Ito. basically, halimbawa, ito ngayon, kung kukuha tayo ng pananim dito, Sure, saan tayo kailangan- kukuha ng pananim dito? Kailangan magulang siya. Ito, kada yung Ito. buko,
babaliin mo yan. Isang buko na ganito, i-demo natin. Yan. Ito, isang pananim. Sa pananim na yan. Yung lumang mother plant, pwede rin. Pwede rin. Oh. Tapos ito, yan. Sige, Isang sir. pananim na rin yan. Sige, ano natin. Kagaya niyan. Pitas-pitasin mo lang. Bawat telot nito. Yan, kasi ano siya? Ayan. Ito, yan. 3, Yan. 4, Kaya- 5. Ganyan lang. Ganyan lang. Ganito lang. Huwag mo siyang tatanim. hiwain kasi mabubulok. Mabubulok. Sir, ito ba hinahayaan mo muna siya ng ilang araw bago ka magtanim o itong bagong harvest na to Dapat- pwede nang itanim? Pasisibulin mo yung tubo niya. Ah, Ito ang sisibol, oh. oo. Yan, Lalapit yung ka. mga ganito. Ito yung mga magiging sibol. Yung ganitong part. Yan. Pag sumibol na yan, pwede mo na siyang itanim. So, saan mo pasisibulin? Either sa sako lang o dyan sa mga puno, hayaan mo lang siya dyan. Hindi ka lang nakabaon. Hindi. Basta nakatabi lang dyan. Tabunan mo lang siya ng kunting lupa. Konting lupa. Di sama-sama sa lalat doon. Sama-sama sila lahat. Na madami. Makita mo lang tutubo, sisibol Pag lang tumutubo, gaano kalaki na yung tubo bago mo siya pwedeng siya. Maliit ilipat? lang. Ganyan lang. Pwede Mga na. 1 inch, pwede na. Pwede nang ilipat. Pwede nang ilipat. Pag-alaga lang dito, wag mo lang siyang damuhan o pasukin habang may hamog pa. Hayaan mo lang. Oo. Kailan magdamo ka sa luyan mo mga hapon na. Huwag sa umaga. Wag sa umaga kasi may hamog pa. Bakit po? Malimit naninilaw yung luya. Meron siyang ugaling ganun. Ayaw niyang may hamog pa, bubulabugin mo na siya. So mga bandang tanghali. Tanghali. Doon ka pwedeng Magdamo. magdamo. Okay, balikan muna natin sir yung pagtatanim. Alam na natin yung itatanim. So pag tumubo ng 1 inch, pwede nang ilipat tanim. Paano mag-prepare ng lupang tatamnan? So malinis lang siya. Lilinisin mo to lahat to. Tanggal lahat ng damo. At saka yung pagtataniman mo dapat naka-pulverize siya. Pero yung mismong tatamnan mo lang, sir. Oo. Hindi yung buong bundok. Hindi. Bawat butas lang. Kung imaginin mo na yung laki ng Espanya, yun na yun. Yun din. Oo. Tapos sir, may distances ng bawat butas Isang roller dapat. sa pagitan. Oo. Bawat isang tanim, isang ruler Isang ang roller. pagitan. Oo. So yun na yun, dire-diretso na yun. Oo. Kailangan bang may matuwid na guhit na ganon? Hindi. Pwede rin gamitan ng ganon, pero sa amin, ginagamitan ko lang ng stick. Yan, ganyan. Stick lang. Pagtanim. Para malaman mo, nandun, Ito, kagaya luya nito. doon. Oo. Nabunot na ba yung luya nito? Oo, nabunot na yan. So may stick ka ilalagay sa tabi ng punla Punla mo. para alam mo na may laman Merong yon. laman, Oh, I see. Tapos sir, yung linya mong ganyan, hindi pa ganito, no? Hindi pa baba, no? Hindi, pag ganun dapat. Pag pa-side. Oo. Bakit, sir? Para pag umulan, masala nila lahat ang ulan. Pag ganon, Diretso yung ulan. Hindi makinabang yung luya mo. Diba? So yun yung ibig sabihin nun, para yung Yun ang purpose. madidiligan siya. Oo. Haharangin niya yung tubig. Haharangin niya yung tubig. Okay. Natanim na natin, may proper distances. Yung isang linyang ganyan, isang ruler ang pagitan. Yung susunod sa baba, Ganun din. one ruler din. Isang roller din. Ang dami mong itatanim sa buong ano mo. Kaya ito, kalahating hektarya nasa 250 kilos. Ang itatanim mo. Yung 250 kilos, ilan ang ma-harvest mo? So yung 250 kilos ko, iyan lang maliit. Naka 300 kilo na ako eh. Di ibig sabihin, times 20 o times 10 ang in-expand ng 200. Kung magmat nga tayo kung 300 kilos ang tinanim mo, times Times mo sa 10. 20, 15. Magiging 3,000 kilos. Oo. Yung 300 mo magiging 3,000 kilos. Ganon. Magkano ba ang luya ngayon? Sa ngayon, mababa sir eh. Nasa 40 40 pesos. per kilo. 3,000 3,000. kilos times 40 pesos. 3,000 times 40. 120,000. Oh.
Kung bagsak ang presyo at 40 pesos, 120,000. 120,000. Yung kamahalan niya, sir, magkano? Maabot ng 80. 80. So yung ano mo, yung 300,000 mo magiging 600,000 1 year yun. sa 1 year yon. Almost 1 year. Ang kagandahan nun, hindi mo kailangan Less. harvest sila lahat ng sabay-sabay. Hindi. Kung kailangan lang may bibili. O kung kailangan mo ng pera. Kasi ang luya, pag hinarvest mo siya, ang ugali nito, halimbawa nakaahon na sa lupa, gumagaan to. Kaya malulugi ka. Malulugi ka. Nag-shrink, no? Oo, siguro yung mga 1 kilo, baka mabawasan siya ng 1/4. Kung gaano katagal yung ano. Mag-aantay ka ng tumaas yung luya. Okay. So, pag naitanim na natin, ang management mo ay gagamasan. Gagamasan. Tuwing kailan ang paggagamas? Tuwing makita mo lang na mataas na yung damo. Mataas ang damo sa bandang hapon. Bukod Pero- sa gama, sir, Foliar. pupulyar Magamit ka ako ng sa foliar. dahon. Sa dahon. Pero isa one time lang. One time lang din ang foliar. Oo. Anong edad na nung halaman nun? Parang ano siya, pang 4 months, 4 months. 5 foliar. months, ganun. Fertilizer, sir. Wala eh. Hindi ako Foliar gumagamit. lang talaga. Foliar lang. Okay. Tapos, after nung foliar, no once lang, wala na? Wala na. Insecticide, Wala na. pesticide, Wala na. fungicide. Wala na. Kasi ang fungicide naman, before mo siya patubuin, ibababad mo muna siya sa fungicide ng 5 hours. Yung Ito, tanim mo, itong tanim, bago mo to patubuin. ibababad mo ng Babad 5 mo na. hours sa fungicide. Oo. Para hindi siya mabulok. Ilang months ang hintayin mo, sir, bago ready ka ng mag-harvest? 8 months, 9 8 months, months, lang. 9 oh. months, harvest ka na. Mhm. By the time, wala na rin kailangan na weeding, wala na yan. Wala na. Hayaan mo Hindi na lahat yan kasi dyan. pag nag-edad na ang luya mo ng 6 months, hayaan mo na siyang lamunin ng ano, Ng damo. ng damo. Kasi protection niya sa araw yun eh. Ang luya tuloy-tuloy lang ng laki. Oh, I see. Kaya ganito ang ano niya. Hanggang doon yan sir, luya yan. Hanggang paikot, ganun. So, maganda kabuhayan, sir. So ngayon, habang nagtatanim ako, nag-harvest ako ng luya. Tulad yan, Oo. tataniman ko siya ng pinya. Pinya naman. Pinya naman. Pag natamnan mo na ba ng luya, hindi mo na pwedeng tamnan ulit. Hindi. Magpahinga muna siya. Pwede naman. Luya Kanya ulit. tinatandaan ko yung lugar na mababa ang maliliit ang Ang bunga. Doon Oo. ko na naman ilipat ang ibang tanim. Tanim. Pero doon sa malalaki ang bunga, Pwede pa. pwede pa. Isa pa. May i-recommend nyo ba na na magtanim din sila ng luya? Oo, pwede ko i-recommenda. Bakit, sir? Tapos, pwede nilang habang tulad niyan, nag-ano ako ng saging diyan sa kabila. Pagka nagyabong na yung saging ko, intercrop ko tong luya. Iluya. Oo. Kikita ko sa luya, kikita pa ako sa saging. Sa saging. Ganon. Para hindi masayang yung lupa. Mm. Tulad nitong kalamansian na ito, luya ang kasunod nitong pangilalim niya. Sir, hindi ka rin bumibili ng binhi. Hindi na. Hindi na Nung sa una ngayon. lang. Nung una lang. Yung susunod, manggagaling na sa tanim mo yung binhi. So, ang wala tanim ka, magkano lang ang gastos mo? So, halos wala. Halos wala. Halos Siguro walang yung gastos. ano lang, yung pagdamo. Yun lang. Magbabayad ka ng Magbabayad ka. tao. Habang bata pa kasi ang luya, kailangan mo talagang linisin. Linisin. Kasi may kaagaw siya. Oo. Ang galing. Pag Okay, 6 sir, months kung na. isa-summarize natin, ano ang mga kailangan nilang tandaan sa pagluluya? Basta, wag lang nila pasukin ng may hamog. Yun lang. Tapos, kung mayroon silang panggastos, pang-abono sila. Depende sa lupa. Maobserbahan naman ng farmers kung pangit ang Maliliit. lupa. At yun na, para kang may alikansya, magbubunot ka kung kailangan mo ng pera. Ano, sir? Yung bang matured na luya na pwede nang i-harvest, yung ganito, yung namatay na yung
dahon, ayaw mag-harvest kasi mababa ang presyo. Gaano katagal to na pwedeng andyan lang siya sa Huwag lupa? mo lang paabutin ng tag-ulan ulit. Tutubo na naman siya. So bago magtag-ulan, naubos Kailangan mo na. ubos mo na. Oo. So December, January, February, March, April, May. hanggang May. So Kaya may May, ano ka na? 5 months pa. Oo. May 5 months ka. So So, pwedeng maghanap ka na ng... linggo-linggo, harvest onte. Tulad sa akin, merong order ng 60 kilos, harvest ako. Harvest ka. 80 kilos, harvest ako. Tapos, dun sa dinideliveran ko, sabi ko, hindi kami naghuhugas ng luya. Mm. Kasi, mabilis nga gumaan. Oo. So, sila na lang, kung halimbawa gusto nilang maging presentable yung luya nila, sila na lang maghugas. Sila na maghugas. Oo. Alright, so nakita natin yung pagtatanim ng luya. Ito'y, sir, matagal kong pinangarap na makagawa ng episode tungkol sa luya. Salamat po. At kayo pala yung hindi namin inaasahan. Bigla-bigla, kayo pala yung magtuturo sa amin. So, At ito po yung bahay ni sir, oh. Ayan, oh. Ayan, Sir Mike, ikwento mo naman sa amin, ano ba yung background mo bago ka naging farmer? oo. Dati akong construction worker. Mm. Mga kontrata, construction sa mga building within 30 years. So from construction worker to naging contractor. Contractor. Wow. Big time, sir. Contractor siya. Mm. 30 years. 30 Tapos years. nung nag-pandemic, nawalan kami ng hanap buhay. Mm. Baga sa isa lang ang nangyari, nalugi. Mm. So nabagsak dito, farming. Kumusta naman ang farming? Medyo okay, nagtutuklas, tuloy-tuloy lang. Mm. Dumababa pa sa ngayon, Mm-mm. baka sakaling lumaki, Mm. makatuklas ng iba't ibang pananim Mm. para kumita. Mm. So kayo, sir, ay umaasa na makakabawi kayo sa farming. Malaki ang pag-asa. Tuloy-tuloy lang ang ang pagtuklas ng mga pananim na nararapat. At saka yung pag-recycle, pagpalit-palit ng pananim. Hmm. Anong natutunan mo, sir? Biri mo yung from 30 years na yun yung ginagalawa mong industriya, construction, tapos biglang napunta ka sa farming. Hindi ba mahirap yun? Mahirap mag-adjust. Kasi sanay ka sa magarang buhay ngayon. Nagdadamo ka. Nagdadamo. Nakakasira ng kutis. Pero okay lang para sa mga mga anak. Oh. Ilan taon ka na ba, sir? 52, 52. Ilan ang anak mo? 53. Dalawa lang. Asan Dalawang sila? college din. Isang architect, isang management. Anak ko, sila magtutuloy ng negosyo mo? Actually, sa akin sila nagpapaturo kung paano ang mga Diskarte. sa construction. Sa construction. Lalo na yung architect ko. Okay. Oo. Kasi hindi lang ako pinalad. Oh. Underboard ako sa civil engineer. Oh. So nag-construction, kontrata. Doon kayo Nauwi maman. sa farmers. Doon kayo maman. Doon ako yumaman. Na pinabagsak din ni COVID. Na yayaman ka ulit sa farming. Sana. Hopefully. Kamusta yun, sir? Anong natutunan mo doon? Sa lesson na yon ng buhay? Sa COVID. Yung hindi mo ba inakala na babagsak? Ay, hindi. So marangya Kasi yung buhay ang talaga. ang pag-aakala namin kasi bago mag-lockdown ang tao ko is 40 katao. So ang sabi naman suportahan yung tao. Ang akala namin within 2 weeks o isang buwan lang. Hindi namin naisip na hanggang 3 months, 4 months. Hanggang tuloy-tuloy nang nawala lahat. Naubos. Oo. Pati nga yung mga kumpanyang pinasukan ko, wala na. Nag-iba na sila ng pangalan. Siguro lugi din. Kaya nahirapan kaming bumalik. Pagbalik pa namin, kailangan mo ng malaking puhunan. Kasi mobilize mo yung tao araw-araw. Balik-balik. Kundi kaya i-provide mo sila ng bahay.
Tapos may mga ano pa, kailangan mga medical ano. Mm-mm. So malaki ang puhunan. Malaki po. Kaya hindi ako nakabalik. Mm-mm. Kaya dito ako kumuha ng ano, baka sakaling kumita. Anong difference, sir? Malaki. Parang puti at saka itim. Ganun siya kalaki. Puti na itim pero unti-unti siyang lumilinaw, ganun. Palapit. Palapit. At least may nakikita kayong ilaw. Mm. May pag-asa, sir, ang farming? May pag-asa. Malaki ang pag-asa. Mm. Tulad yan, pinasok ko na rin yung saging. Mm. Ito, pinag-aaralan ko paano siya palaguin. Mm. So dito, ang laki, ang dami niya dyan. Mas Baka maliit ang sakaling- puhunan sa farming. Mas maliit. Mas maliit ang puhunan. Kanya lang, hindi Nasira skin mo. Sa simula. Sa simula, tanggal ang ano. Lahat, nasira. Namimiss mo ba yung dating buhay na ano? Yes naman sir, kasi kakain ka, pagising mo, punta ka sa mga fast food. Oh. Aalis ka ng bahay, walang kain kasi marami kang dadaan ng mga makainan. Oh. Eh dito, wala. Walang fast food. Oh. Pitas Fresh ka lang, lahat. pitas ka ng gulay. Mm. Kasi wala kang bilhan dito. Mm. Puro lahat provide mo. Mm. Tsaka walang maraming stress. Mm. Sa construction, lagi kang galit araw-araw. Mm. Dito, relax. Wala kang pinapagalitan. Mm. Okay, Sir Mike, maraming salamat po Salamat din sa po. kwento ninyo. Pinagbigyan niyo ako ng ano, interview. Mm-mm. Sir, thank you. Okay, thank you po. Sir. Oh, laki. Open na sir. Di ba, lalaki? Sir Mike, kape na. Na. Grabing kapehan, May no? ngatong yan sa kanya eh. Alingatong ba yan? Hindi. Yan, nag-init na Meron si... daw sila Sir Mike eh. Ha? Alingatong, nag-init na si... Ano? Ano pong mabilis makatanggal ng uric acid? Habang mainit yung pandesal. Yurik. Kasama rin yun, di ba? Alingatong. Kasama rin yung alingatong. Uric acid? Oh. Kaya niya? Luyang dilaw. Ako, yun ang sakit ko eh. Uric acid, sir. Pag nakakain ako ng bawal, Oo. matik yan. Sakit nito. Oh. Oo. Ito. Hindi na namamaga. Kasi ako, naka-take ako ng alcohol, Oo, ang dami nuya. pilay ako. Pilay ka. Hindi nakawala ka. Anong alcohol? Kahit na ano? Gin. Gin. Lambanog daw, mataas ang uric eh. Gin, oh. Baka naman hindi sa alcohol. Kaya bawal yung ano, yung Pulutan mo, baka... anchovy. Yung pulutan mo, sir. Anchovies, May number dyan. grimace, yan ang number one. Talaga. Oo. Tapos, Lobster. yun, ganun din yan. Lahat ng masasarap eh. Inilaw na... Hindi ka na nga pakainin eh. Pati Inilaw na oyster. din. Oo. Malinga ka muna, hiningal ka. Tulad kay Canelson, ganun din. Hirap din mag-adjust to. Minsan, nagtatawagan na lang kami. So, parang hindi ko na magano ng kamay ko, kabubulot ng damo. Oo. Kaya naaway nga ako ng misis ko. Buti ka na lang kaya doon sa bahay mo. May bahay ka naman. Wala kang ano. Pinahihirapan mo sarili mo, lalo na nagpicture ako na pawis. Huwag mo na akong papalala ng ganyang picture na umunsume ko. Ang pangit-pangit mo na. Meron din doon, Oo. Edit mo muna dito. Red alingatong ito. May iba pa, ha? Tanggal ang uric acid yan, sir, ha? Nahanap ni sir yung luya. Di ba anak no? Ayun na sir, nakakapan nyo na. Kayong dalawa nandito, sir. Yung mga anak mo lang na iwan sa Montalban. Kasi messenger pag meron. 24 na yung isa. Kami na lang pala yung mga single dito. Ako, si Kao. Kami lang. Sino ka rin yung number ba yung... Tahimik naman dito. May ano siguro yun. Sa isang number. Tahimik dito. Oo, tahimik. Bago ako napunta rito, may arthritis ako eh. Ngayon wala na eh. Matanggal? Dahil sa alingatong? Alingatong at saka siguro sa lifestyle Kayo, dito. kayo. Hindi kayo kumakain ng karne? Bibihira lang.
Yan, nakita ko si Kamay ko, nagbubunot din ang lupa. Nakaupuan. Sana yung upuan mo. Sira na. May upuan siya. Nagbubunot siya. Tapos pag lilipat, i-adjust ka naman yung upuan. Ano ba yan? Nakaupo. Ngayon, hindi na. Ngayon, hindi na. Hindi na, wala na yung sakit na likod. Oh, wow, exercise. Lower back dito. Grabe. Malaki na siya daw. Sabi ko, Ito na po yung alingatong. Ibang kulay, no? Oo. Red. Wala pang asukal to. Meron na, konti lang. ako gumamit na. Parang sabaw lang ng ano to. Ala? Nakaroon po, Teres. Nakarol? Walang naririnig sa amin. Ang layo eh. Umiinom po kami ng alingatong. So, herbal plants na Ang daming benepisyo. madaming benepisyo sa uric acid, sa cholesterol, Sa ano pa? Bukol-bukol daw. Sabi ni Bukol-bukol. sis na wala yung sis ni Kaawo sa batok eh. Ano mga benepisyo nito bro? Yung Pigaan konti ng kalamansi. Alingatong. mag-iibang kulay yan eh. Oh. Pinigaan mo na? Alam mo, syempre, interest mo ba? Ang sarap. Kalamansi sa puno mo na rin to galing? Oo naman. Dami niyang tanim sir na kalamansi. Sarap. Masarap. Kaya hindi kami nagsasawa sa alingatong. Oo. Mararamdaman mo to eh. Pagka mga ilang araw. Talaga sarap. Search mo rin sir sa YouTube yung ano. Saka may account din Benepisyo ng alingatong. kasi ano yan eh. Marami kang stock ng alingatong. Maraming puno. Maraming Oo, puno kaya dito. lang yung ugat. Yung ugat. Tabyasin mo muna para hindi masama yung ano dahon. Diba? Saan na nag-aaral? Malayo pa tong nag-aaral sa labasan pa. Mga apo mo to siya? Ano to? Kapitbahay. Ah, talaga? Diba? Probinsya pa. Sa Maynila, wala na yan eh. May kasaldi. Kaya ano, saldi? Pamangkin saldi? Pamangkin. Anak ni ano, ni isa? Sa Manila, wala na yung tradisyon na ganyan. Iba na doon, American, ano na doon, kiss na. Saan sila po? Diyan po yung isa. Pumunta po sila dito para mag-bless lang. Parang sa probinsya namin yan, sir, sa Bicol, may ilog dyan, tawid doon sa kabila. Pag nakakita ka ng matanda doon, bless po, gagana mo, salamat. Kahit nasa kabilang ilog. Gano'n ang ano, sa probinsya namin. Nag-iba lasa nung may kalamansi. Ibala sa sarap. Kaya babalik-balik ka dito. Hindi, papadalan kita. Oh. Ito masipag to sir na ano. Masipag to. Tuwing punta ko na dito, nakita ko ng ganda. Lilinis doon. Kontraktor yan. Mga malalaki yung mga ginawa niyang building. Eh. Nakakarating ng Bicol. Bumagsak siya ng pandemic. Hindi mo talaga masabi ang buhay. Ha? Yan yun. Yan. Anong nilalaga dyan, sir? Ito lahat. Linisin mo lang to. Putol-putulin mo lang ng ganyan. Tapos biyakan mo lang. Ugat yan sir ha. Ugat to. Oo, ugat yan. So malaking punong kahoy to. Malaki. Hmm. Malaki siya. 10 gram. Alingatong, ito rin ba yung ano? Lipa? Oh, yan. Yung makati yung dahon. Pang kalabaw. Lipang kalabaw? Saan mo na ano to? Di napakadami mong ugat, sir. Ha? Ang dami mong ugat. Tumadami ng dumamay. Isang puno lang. Ugat yan, napakadami marami. ugat. Kung gusto mo nang maglaga ulit, kuha ka na lang. Kuha ka lang. Andun lang yung ugat. Hindi mo na kukunin. Hindi na. Fresh Ah, di buhay pa rin yung puno. Nakalutang. buhay pa. Yung iba nga nakalutang eh. Di ba? Ang iba nakalutang na ugat niyan eh. Parang yung pinutol ko doon, ganyan din kamay. Mo lang. Parang iyan ba red? Oo, Kasama yung bark niya. oo, kasama. Lilinisan mo lang, kuskusin mo lang. Hatiin siya. Isang lagaan lang yan, sir. Hindi. Hindi, ang dami naman. Piraso lang. Pwede rin kung sa iyo lang, Oo.
Halati mo na para may Oo. di ka pa. Pero isang lagaan sir, mga 3 days eh. Dagdag ka lang ng dagdag ng tubig. Ano nga ito? Pero maganda. Masarap kanina yung ensalada na okra, ma'am. Ano lang po yun, yung pinakuluan ko lang, tapos slice, tapos lalagyan mo lang ng ano, sibuyas, kalamansi, kamatis, yun lang, tapos lagyan mo ng kuting asin. Kuting suka. Yun lang pala daw. Gawa ako noon gusto mo. Minsan, paano ang di- Ayos na, kamay ko. Ang sarap, no? Ang sarap ng buhay dito. Naabot nga ako ng gabi dito bago umuwi. Kung kumain ng manok, huli ka lang ng manok. Tingnan mo yung dami ng manok ni Kao. Dami. Kaya Kulog. mayroon dyan mga native dito na ano, pagkawala nandun. Huli-huli lang manok. Maliliit na yan, Dumadapo native na dito yun, sa mga puno-puno. Puno. Wala kayong puno ng bayabas. Wala. Walang bayabas dito. Pero sa akin doon, native. Bayabas, no? Anong kulay, sir? Puti o dilaw o yung pink? Pink. Ata yun, yung native. Arigato nga. Oh! Ang ganda rin ng ano. Oh, Balete. ganda nito gawing design. Tatanggalin lang ito. Tapos may ano na yan dyan sa loob. Lagyan niya ng ilaw. Ganda ng reflection yan. Hindi ako nag Pinabala ko. kasi hindi pa Lagyan ko ng Mama Mary sa loob. Patay na ba yung host niya? Oo, Patay patay na. na. Tapos kada may mag-apak dyan, luluwa yung Mama Mary. Kapahit sila ngayon, magninegosyo kung panyo. Ito lang dapat ang panyo. Paano kung may dalang panyo? Wala pre, bawal. Bawal. Luluwa ang Mama Mary. Hindi luluha. Kung ito, design mo na to bro, di na yung matutumbay. Hindi na. Basta mag-uugat sa loob, putulin mo para maprotektahan yung loob niya. Tapos punuin mo ng ilaw doon sa loob, pag ganun. Ang ganda, no? Ganda. Anong hatong yan? Ha? Sa kanila naman. Ha? Meron na kami. Ha? Matagal na yan? Oo, ito yung ma'am. Ay, sige, sa ako. Wow, red. Yan pala yun. Thank you, Bet. Ang dami naman, parang ano naman ako, hindi ako taga rito. Alam mo sa iba. Sige, Thank you, Sir Mark. Ito po, gusto mo? Hindi, okay na yun. Okay na sa inyo? Try na namin eh. Pag maganda yun ako, tatawagan ka namin. Nakakalat lang. Thank you. Pahanapin. Sir, thank you. Thank you po. Kita po tayo ulit, sir. Okay, Ito, salamat. alingatong. Gagawa tayo ng episode ng Alingato. At alam niyo po, yan siya, sobrang taba niya. Sobrang taba niya talaga. Si sir? Yung upo, yung dumating dito yan, sobrang taba. Umaya po naman. Tsaka yung sakit sa likod. Oh, yun lang yung iniinom niya. Kasi ano sila, dyan sila nakatira. Yun lang nila. Ginawa nilang tea. Hindi naman sila nagkakapi. Gusto na po ang ano. Lagi na nilang iniinom. Sundo po ako sa bao. Assist ko lang po sa meeting niyo, sir. Lahat po. Thank you so much sa lahat. Ang sige po, ingat. Assist ko lang po si ma'am, sir. Sige lang. Ay, hindi. Sure kayo? Oo. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.